Good morning mga nay. So ayan, umuulan na sa amin. At nandito yung mga tita ko from Montalban. So ano tawag nito, magbabakasyon sana sila. Yun nga lang, this day umulan. Kahapon ambon-ambon lang, ngayon umulan. Punta natin sila. Hello, hi mga nay! In this video, maaga nga akong nagising para puntahan yung aking mga tito at tita from Montalban. Kasama din nila yung aming mga pinsan at pamangkin. Actually, kahapon ng madaling araw pa nga sila dumating. At pagdating pa lang nila, sabi nila i-vlog ko na nga daw dahil nandito na nga daw sila. Yun nga lang kasi wala pang space yung cellphone ko at ngayon pa nga lang nagkaroon. Kaya naman, eto na nga po yung request nila na i-content ko sila. Maaga nga pala akong pumarito dahil nga nirequest ni Papa. Nalinisan ko daw uli yung mga bidbid. Naglinis na kasi ako ng dalawang bidbid kahapon at ginawa nga nilang okoy dahil wala silang nabiling wrapper. At dahil may bidbid uli, nirequest nga ni Papa na ako daw uli ang maglinis dahil madali ko nga lang daw tong nalilinisan. Natutunan ko lang din naman yung paglilinis ko nito nung umuwi nga kami ng Quezon. Yung bidbid kasi doon sa kanila nabibili na ng per kilo na malinis na. Binibili nila to na per kilo na laman na lang ng bidbid at wala nang kaliskis at tinik. Samantalang dito sa amin hindi nga halos pinapansin tong bidbid dahil nga matinik. Kaya mula nang natutunan ko maglinis nito, hindi ko na nga siya tinatanggihan kapag binibigay dahil alam ko na nga kung paano siya lutuin. Madalas na luto nito sa Quezon kinunot. At nung sinubukan ko magluto, nagustuhan nga rin ng mga bata. Kaya naman, kapag may bidbid si Papa, sa akin na nga binibigay dahil nga masipag daw ako maglinis. Anyway, yung gagawin nila dito sa nililinisan ko gagawin nga nilang okay uli. Nabitin kasi sila dun sa ginawang okay kahapon, kaya gagawin nga nila uling almusal ngayon. Noon, yearly talaga silang pumupunta dito. Mga bata pa kami noon, mga elementary or high school. Pero ngayon, sobrang tagal bago nasundan yung pagpunta uli nila dito. Ilang taon na rin mula nung huli silang nagpunta rito, siguro may 10 taon ba? At dati kapag pumupunta sila rito, dumidiretso nga kami ng korehidor. Ngayon, pupunta sana kami kahit dun lang sa may tabi para maligo lang sana. Ang kaso nga umulan. Ito talagang ulan na to, madalas wrong timing din eh. Habang naglilinis ako ng bidbid, eto naman si Papa at kinukuha na nga tong mga shell na kinuha namin kagabi para lutuin at ilaga na din. At pagkatapos ko nga rin nalinisan yung mga bidbid, eto nga niluluto na rin ni Mama para maging almusal. Kapag ka nandito talaga sila tita, hindi na nga kami napapalis dito sa kusina. Bakit kamo? Kasi kapag ka andito sila napakadaming ang pagkain. Kung noon si Mama nga lang yung nasa kusina, ngayon dalawa na nga kami. At least kahit papano hindi na nga siya masyadong napapagod. Tapos kung noon siya lang yung nasusunod sa pagluluto, ngayon nagbabangayan na nga kami kung anong dapat at hindi dapat ilagay. Siyempre, magkaiba na kami ngayon ng diskarte. Eto't nakahain na rin sa mesa yung mga ulam na nailuto na namin. Nilagang mga taktakin at suso, nilagang okra, tapos yung okoy na bidbid. At inaantay na nga lang magising yung mga kakain. Tapos kami ni Mama tuloy pa nga rin sa pagluluto dito sa kusina. Marami pa kasing nakapending na lulutuin. Katulad na lang nitong tokwat baboy. Itong mga baboy nilaga na nga to ni tita bago sila pumunta rito at sobrang lambot nga. Palitan nga lang din kami ni Mama sa pagluluto. Kasi kung siya lang talaga namang mapapagod siya dahil medyo marami nga talaga kaming lulutuin. At kita nyo naman at medyo marami na nga kaming nagtulong-tulong para matapos agad. Sa part na to ako na nga ang mag-isang nagluluto dahil may ginagawa na si Mama sa loob. Tapos nagtuturan pa kami sa pagtikim dahil si Mama kapag tinikman niya matabang pa, samantalang kapag nilasahan ko maalat na. Siguro sobrang taas naman ng panglasa ni Mama kaya ganun. Ganyan yan siya katulad sa kape. Pag nilasahan niya matabang pa daw, samantalang pag tinikman namin, Diyos ko po, arnibal na. Pabalik-balik nga ako sa dalawang niluluto ko dito dahil yung isa ko niluluto sopas. Tapos yung naiwan naman doon yung pritong baboy. Naghuhugas na kasi si Mama ng plato sa loob kasi naman, syempre pag gantong may bisita, di ba, maya lang kakain. Tapos napakasisipag pa nung aking mga brothers, kaya yun, kami nga lang halos dalawa ni Mama ang gumagawa. Buti na nga lang at tinutulungan nga kami ni Tita. Tumulong din naman sa ibang niluluto yung aming pinsanity kasi hindi naman namin alam lutuin yung mga iba nilang pinapaluto. Anyway, yung tita nga palang nagpunta rito kapatid nga yun ni Papa. Maganda nga rin na nakakapunta sila dito kahit paminsan-minsan lang kasi nagkakaroon sila ng bonding. Masaya din kasi talaga kapag naandito sila tita, lalo na kapag napagkukwentuhan namin yung mga nakakaraan na mga pangyayari sa aming mga buhay-buhay. At bukod pa doon maraming ang pagkain. Tsaring. Kahit mapagod ako kakaluto, basta maya may kinakain ako. Har har har. Aba, ilang araw din naman kasi ako nalibre sa pag-iisip kung anong kakain na to ulamin namin, di ba? Yung niluluto ko nga doon yung pritong baboy at last na nga yun. Yung isa ko namang niluluto sopas. Masarap nga yun kapag medyo maulan-ulan ng panahon, yung paghigop ng mainit na sabaw.
talaga sa pakiramdam kapag ka nabibisita ka ng yung mga kamag-anak, di ba? Yung banding, kwentuhan, walang katumbas na anumang halaga. Anyway, naluto na nga pala yung sopas at eto't nangangalahati na. Tapos niluluto na rin namin yung tinola na para pang tanghalian. At may gumagawa na nga rin ng lulutuing tokwat baboy. Dalawang klase ng luto yung ginawa nila dito eh. May tinatawag silang dinakdakan at hindi ko nga alam yung isa. At habang nag-aasikaso sila, eto nga at binubuksan na rin yung video okay. Para happy-happy na naman mamaya. Eto nga yung mga bulinggit at willing-willy dun sa pinapanood nila. Wala na silang pakialam kung dikit-dikit na ba sila o masikip na ba. Kulang na lang magkapalit-palit na yung muka eh. Medyo umaambon-ambon din kasi kaya nga hindi rin sila makalabas at dyan nga lang sila pinagstay. At eto na niluluto na nga rin nila yung kanilang tokwat baboy. First time ko nga lang nakita na niluto yan. Kaya next time pag may extra ganyan nga rin yung style ng pagluluto ko. Dalawang klase nga yung pagluto nila. Yung isa sinalang nila sa apoy, yung isa naman ay hindi. At syempre pagkatapos nilang makaluto, eto at inuman na. Natatawa pa nga ako kasi sobrang dami ng langaw. Ayan at gumawa na nga sila ng paraan kung paano nilang papagpag yun. At excuse me nga po sa kumakantang bungal. At naliw nga ako sa mga nagiinom kasi habang umiinom sila ay kanya-kanya nga rin silang pagpag dahil sa dami ng langaw. At tuloy pa rin ang happy-happy bago nga sila umuwi. Maylo naman na yung pag-shot nila rito kasi nga kinahaponan nitong araw na to iuuwi na rin sila. Kaya yung mga magdadrive halos hindi na nga rin uminom. Dito sa part na to ay nagre-ready na nga rin sila para umalis. 2 araw na nandito sila pero sobrang nakakabitin. Kaya bawi na lang uli next time. Siguro magkaiba talaga yung enjoyment nung bata ka pa kaysa ngayong medyo may edad na, di ba? Kasi nung bata ka pa wala kang pakialam at wala kang ibang iniisip basta enjoy ka lang. Pero pag ganitong may edad na nako, inuman na lang halos yung enjoyment. Anyway, maraming salamat po tita and tito sa pag-exert ng effort sa pagpunta rito at pagbibigay saya sa aming lahat. Sana po mas madalas na po kayong makapunta ulit dito. See you next time soon po. At hanggang dito na lang for this video. Thank you for watching. Ingat. Putik. Putik talaga. Bagay, ganyan lang ang putik yan. Pag doon, kalsada na agad.